Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 13 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong paghigantihan ang minahal niyang babae. Sa nakaraang episode, may isang lalaki na ang pangalan ay Masamune ang nagpakilala kay Aki. Ituloy natin ang kwento. Pinatawag ni Aki ang lahat ng nagtatrabaho sa mansion nila dahil kay Masamune. May dalang sulat si Masamune kung saan nakasulat dito ang napagkasunduang kasalan sa pagitan niya at ni Aki. Laking gulat naman ni Aki sa kanyang narinig. Nagpakilala ng pormal si Masamune at sinabi ang kanyang totoong pangalan. Ang pangalan daw niya ay Kenetsugu Gaso at siya ang nakatakdang maging asawa ni Aki. Palihim naman na kinontak ni Yoshino si Makabe dahil sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, makikitang nagwo-workout si Makabe at kasalukuyang walang signal sa bundok. Natapos ang summer vacation at pasukan na naman sa school. May isang hambog na lalaki na biglang huminto sa dinadaanan ni Aki at Yoshino. Niyaya nito si Aki na makipag-date sa kanya ngunit lumapit si Aki sa lalaki dala ang isang marker at sinulatan ang damit nito. Mukha daw hampas lupa ang lalaki ayon sa sinulat ni Aki. Umiyak naman ang lalaki habang patuloy lang sa paglalakad si Aki na parang walang nangyari. Nakita ni Aki ang kanyang mga alalay na sina Sonoka at Kikune sa daan. Tinanong ng mga ito si Aki kung bakit nito binasted ang lalaki kanina at sumagot naman si Aki na ayaw niya sa mga taong walang utak. Labis naman na natuwa sina Sonoka at Kikune sa narinig dahil idol na idol nila si Aki. Sinabi naman ni Aki na normal lang sa kanya ang pambabasted ng mga lalaki. Lumabas naman ng isa pang alalay ni Aki na si Mari. Tumutol ito sa sinabi ni Aki at tinanong kung bakit hindi binabasted ni Aki si Makabe dahil lagi daw itong nakadikit sa kanya. Tinanggi naman ni Aki ang sinabi ni Mari. Ngunit, sinabi ni Mari na alam daw niya na magkasamang nagbakasyon sina Makabe at Aki dahil sa post ni Futaba sa social media. Na-shock naman sina Sonoka at Kikune kaya napilitan magpaliwanag ni Aki. Sinabi ni Aki na wala siyang choice kung hindi imbitahan si Makabe dahil kay Shuri. Ngunit sumagot naman si Mari na si Shuri ay isa ding lalaki kaya wala itong lusot. Mukhang may pinaplano naman si Mari para bumalik si Aki sa dati nitong ugali. Habang nagrereklamo sina Sonoka at Kikune kay Aki, lumabas si Masamune at sumali sa usapan nilang lahat. Labis naman na nagulat ang tatlong alalay ni Aki dahil sa itsura ni Masamune. Akala ng mga ito ay pagmamalupitan ni Aki si Masamune kagaya ng ginagawa nito sa ibang lalaki, ngunit nagulat ang mga ito nang biglang pakitaan ito ni Aki ng magandang pakikitungo. Niyaya naman ni Aki si Masamune na pumasok na sa school dahil madami pa itong kailangan asikasuhin. Naiwan tuloy ang mga alalay ni Aki na hindi makapag-react ng maayos dahil sa sobrang pagkagulat sa nakita nila. Sinabi ni Mari na baka mali ang pagkakakilala nila kay Aki. Kung malupit ito sa mga lalaking may itsura at may magagandang pangangatawan, naisip ni Mari na baka ang tipo ni Aki sa isang lalaki ay isang chubby na lalaking kagaya ni Masamune. Sa kabilang banda, masayang pumasok si Makabe sa kanyang classroom. Nagulat naman si Makabe dahil nakita niya si Fujinomiya na nasa loob ng classroom. Nag-usap sina Makabe at Fujinomiya sa labas ng classroom. Tinanong ni Makabe si Fujinomiya kung ano ang ginagawa nito sa Japan dahil sa pagkakaalam niya ay nasa ibang bansa ito para magpagamot. Sumagot naman si Fujinomiya na nagpa-opera siya at naka-recover din naman agad-agad kaya nakabalik siya ng mabilis sa Japan on time para sa pasukan. Labis naman na naguluhan si Makabe dahil matindi ang kanyang pinagdaanan noong bakasyon kakaisip sa kalagayan ni Fujinomiya. Tinanong ni Fujinomiya si Makabe kung ano ang naging pagbabago sa relasyon nito kay Aki mula nang umalis siya. Sumagot naman si Makabe na walang nangyari sa kanila dahil nasa bundok siya at nagte-training kaya naman labis na nagalit si Fujinomiya. Maya-maya pa, nakita ni Makabe na may kasamang lalaki si Aki habang naglalakad kaya naman nagulat ito. Nang makita ni Makabe kung gaano kataba ang lalaki, mayabang na sinabi nito kay Fujinomiya na hindi siya nag-aalala na maaagaw nito si Aki sa kanya. Lunch break, plano ni Makabe na bigyan ng pasalubong si Aki. Masayang-masaya pa ito papunta sa classroom ni Aki at confident na confident dahil sa training na ginawa niya sa bundok. Pagpasok ni Makabe sa classroom, mabilis itong nagpapogi kay Aki habang daladala ang kanyang pasalubong. Ngunit,
Busy si Aki sa pagkausap sa matabang lalaking nakita ni Makabe kanina kaya hindi siya nito pinapansin. Tinanong ni Makabe kung sino ang lalaki kaya naman nagpakilala si Gaso. Sinabi nito na kata-transfer lang niya sa school. Tinanong din ni Gaso kung ano ang pangalan ni Makabe kaya naman nagulat si Gaso nang malaman niyang Masamune Makabe ang pangalan nito. Sinabi ni Gaso na ang nickname niya ay Masamune kaya parehas daw sila ng pangalan. Sinabihan naman ni Gaso si Aki na huwag gamitin ang nickname niyang Masamune kapag kinakausap siya nito dahil baka maguluhan din si Makabe. Sumunod naman agad si Aki kay Gaso. Tinanong ni Makabe si Gaso kung ano ang relasyon nito kay Aki. Lumapit naman si Gaso kay Aki at hinawakan ito sa balikat. Sinabi din nito na siya daw ang magiging asawa ni Aki sa hinaharap. Para namang gumuho ang mundo ni Makabe dahil sa kanyang narinig. Mabilis nitong binitbit si Yoshino na saktong dumaan sa classroom ni Aki para kausapin ito sa mga nangyayari. Sa storage room, tinanong ni Makabe si Yoshino kung ano ang nangyayari. Nagpapanik na si Makabe dahil sa mga revelasyon ni Gaso kanina. Labis ang pagrereklamo ni Makabe kay Yoshino dahil hindi man lang siya naabisuhan na may lalaking sisira sa kanyang mga plano para kay Aki. Sinabi naman ni Yoshino na hindi niya makontak si Makabe noong bakasyon kaya hindi niya nasabi dito ang mga nangyayari. Tinanong ni Makabe si Yoshino kung nagsisinungaling ba si Gaso, ngunit sinabi ni Yoshino na iniimbestigahan pa niya si Gaso. Kinuwento din ni Yoshino na si Gaso ay kasalukuyang nakatira sa mansion ni Aki bilang personal na bisita ng dalaga. Tinanong ni Makabe si Yoshino kung hindi daw tumututol si Aki sa mga nangyayari sa kanya. Akala naman ni Yoshino ay magrereklamo si Aki. Ngunit iba daw ang galaw at kilos ni Aki nitong mga nakaraang araw simula nung dumating si Gaso. Mukha daw totoong in love si Aki kay Gaso. Habang naglalakad pabalik sa classroom, hindi pa din matanggap ni Makabe na in love si Aki sa matabang lalaking kagaya ni Gaso. Sinimulan ni Makabe na imbestigahan si Gaso. Sinundan niya ito ng sinundan na para bang isang hibang na stalker. Nagulat naman si Makabe kung gaano ka-close ni Gaso kay Aki dahil ni minsan ay hindi nagsungit dito ang dalaga. Sa playground, inis na inis si Makabe dahil sa mga nangyayari. Tila ba nagseselos ito kay Gaso at hindi nito alam ang kanyang gagawin. Kinwento ni Yoshino na nakilala daw ni Aki si Gaso noong mga bata pa sila. Nagagalit naman si Makabe dahil hindi niya akalaing magiging mabuti ang pakikitungo ni Aki kay Gaso kahit na mataba at pandak ito. Hindi gaya ng nangyari sa kanya noon. Naisip naman ni Makabe na baka daw nasira na ang utak ni Aki kaya nagbago ito. Sumagot naman si Yoshino at sinabing in love daw si Aki kay Gaso kaya naman hindi ito matanggap ni Makabe. Sa isang fast food restaurant, makikitang nagkita-kita ang mga alalay ni Aki para pag-usapan ang nangyayari sa idol nila at sa matabang lalaking laging kabuntot nito. Labis silang nalulungkot sa nangyari dahil nag-iba na si Aki at mukhang wala na itong galit sa mga lalaki. Bigla namang dumating si Gaso na may dalang tray ng pagkain. Nagalit naman agad si Kikune at hinampes si Gaso ngunit nakailag ito. Aatakihin na sana ni Kikune si Gaso ulit, ngunit sinabi ni Gaso na mali daw ang iniisip nila tungkol sa kanya. Sinabi ni Gaso na may kailangan siyang sabihin sa mga alalay ni Aki kaya naman humihingi siya ng pagkakataon para kausapin ang mga ito ng masinsinan. Kinabukasan, busy si Makabe sa pagbabasa ng romance manga para humanap ng tips para maagaw ang atensyon ni Aki kay Gaso. Ngunit, tinawag ni Futaba ang atensyon ni Makabe dahil kasalukuyan silang nag-iisip ng mga ideas tungkol sa darating na school festival. Nagsuggest si Futaba na gumawa sila ng isang drama kung saan ang magiging bida ay si Shuri bilang si Snow White at si Makabe bilang isang prinsipe. Wala namang nagawa ang dalawa dahil lahat ng estudyante sa classroom nila ay sumang-ayon sa ideya ni Futaba. Wala namang pake si Makabe sa gagawin niya sa school festival dahil nakafocus ang atensyon niya kay Gaso para matalo ito. Dito na nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Mag-like, share, comment, at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.